Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan sa mundo ng social media na di umano'y balitang opisyal nang tinanggal ang larawan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda mula sa prestiyosong Wall of Empowered Women sa Assumption College, San Lorenzo. Ang hakbang na ito ay sinagawa matapos maglabas ng matinding pahayag at petisyon ang Assumption Student Council na kumukondena sa mga huling desisyong pampolitika ng senadora. Sa isang larawang mabilis ngayon kumakalat sa iba't ibang social media platforms, makikita ang tatlong staff ng paaralan habang maingat na binabaklas ang portrait ni Legarda. Mula sa hanay ng mga pinangaralang alumna ng institusyon, ang naturang pader ay nakalaan para sa mga kababaihan nagtapos sa Assumption na nagpakita ng natatanging liderato at integridad. Nagsimula ang panawagan ng Student Council matapos bumoto si Legarda pabor kay Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President na pumalit sa pwesto ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Ayon sa pahayag ng Assumption Student Council, labis silang nabahala sa tiyempo ng balahasan sa liderato ng Senado. Naganap ang palitan 2 araw bago nakatakdang pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte patungong Senado hinggil sa isyu na umano'y maling paggamit ng pondo ng bayan at betrayal of public trust. Dahil dito, hayagang sinabi ng Kongreso may serious concern o matinding hinala na ang nangyaring balahasan ay lantarang ginawa upang maantala, maimpluwensyahan o mabulolyaso ang proseso ng impeachment sa Senado. Sa inilabas na opisyal na manifesto ng Assumption Student Council na may pamagat na the women we honor, we must embody the values we teach. Biligyan diin ng mga mag-aaral na ang pagkilala sa kanilang paaralan ay hindi lamang nakadepende sa narating na posisyon kundi sa karakter at moral na panindigan. Si Senator Loren Legarda ay kilalang isang natatanging produkto ng Assumption College kung saan siya nag-aral mula elementarya hanggang high school at nagtapos pa bilang valedictorian sa grade school. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang tanggapan ng senadora hinggil sa pagbaklas ng kanyang larawan. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang kanyang anak na si Lance Leveste ukol sa kontrobersyal na desisyon ng alma mater ng kanyang ina. Naiwan namang bakante ang isang frame sa dingding ng paaralan na nagsisilbing paalala mula sa mga estudyante na ang pagiging empowered women ay nangangailangan ng patuloy na pagtayo sa panig ng katotohanan at pananagutan sa bayan. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Inalis nyo ang portrait ni Loren Legarda. Mga patay huya kayo dyan sa wall of fame nyo. Ibalik nyo rin ang mga donasyon, hoy mga papampam nga mga madre. Dong mga sisin ubilak sing iloy. Ano ang naging kasalanan ni Loren Legarda? Future mother-in-law ni Doc Dariliac, para bigyan nyo sa sangkrimen. Inano ba kayo? Hinubaran kayong lahat? Binastos kayo? Ano ang kasalanan niya? Bali si Loren Legarda all this time for all these decades that she'd been serving the Filipino people as a congresswoman, governor, I don't know kung anong naging kanyang lead before. But as a senator, alam ko since she was a journalist, she'd been nothing but honest. Wala akong may narinig, I don't know, maybe I forgot, but as far as I'm concerned, wala akong narinig na anomalya o korupsyon kay Loren Legarda. She was one of the best journalists. This is why she won every election that she joined. Ang lahat ng mga posisyon naging join na ni Loren, lahat panalo siya. Why? She was able to establish an image na talagang minahal siya ng mga tao. Bilang singiloy pagkatapos ni Loren makipaglaban sa institusyon ng Senado, makipaglaban sa lahat ng mga korupsyon, sinisita ang mga sapat, kidnapper, corrupt, drug lord, matapang na babae bilang singiloy, and look at the son she gave us. Ang nakikipaglaban ngayon pa sa buhaya, sa House of Representatives, pa yun ang na-pressure. Award-winning journalist si Loren Legarda. Kasi nung ibunos nyo na si Aura, mga gaga nga mga madre, you are so fucking immature! What are you, a child? Anong ginawa ni Loren? Ni Loren Legarda?
award-winning journalist, she risked her life several times. Nagapunta sa pagputok ng mayon volcano, kung sa diin man nga mga mayon volcano, nagapunta sa mga gera, sa mga Abu Sayyaf, mga kinidnap ng mga tao, just for us to have news. Her contribution to the society is more than we deserve. Tapos ngayon, dahil lang di sa mayorya siya ngayon, kita ka sa mga alputology ng mga madre kayo. Ano ang inyong naibigay sa society na? Ha? Diyan sa assumption? Ano ang mga klase sa mga estudyante ang gipangulistya nyo man dyan? Ang mga iskandalo nyo sa assumption na pilit yung ginalubong, pilit nyo, you buried a lot of scandal. Ako kapag nabuo ko na ang mga tao nga nagasalita sa akin, sang pilaksing iloy nyo, nga mga iskandalo nyo sa assumption na kumuha sa picture frame ni Loren Legarda, ilalabas ko dito ang lahat nyo rin nga kawalang hiyaan. Kahit na hindi nakapasar sa mga entrance test, pinapapasok sa mga sapat kung may malaking donasyon. Mga ipokrita! Mga bastos! Kung mani nga, kung nga bayo, maniman, bilat sing iloy mani. Dugay galupad. Dapat, like we've always discussed and debated, it is a public knowledge and actually it should be a law. Nang partisan kayo dapat! Mga Katoliko, anyone who belongs to the church should have nothing to do, should have no opinion when it comes to the state. Ikaw ang pare ka nga si Reyes, kang bilak sing iloy mo ka nga pedophilia ka man numero 1. Manoguba ka man ang yudi ka, ginperdi mo si Jesus Christ. Tinalo mo si God sa imo nga pagka-judgmental sir. Binigyan mo na ngayon sa judgment ang 13 ka mga senador. Tinawag sa iyo, ay ano to tawag, Yahudas? Ano to kitawag sa bilat sa iloy sa 13 ka mga senators? Kung meron man, Father Reyes, nga gago ka man, nga ang sabi sa akin, sa mga taong nakakilala sa iyo, numero 1 ka man ka magnanakaw, sa mga donasyon dyan sa church, bakit ka naging pare ang yudi ka? Hubarin mo ang dinasuot mo nga sutana, kag mag-intra ka na lang din sa partilis. Partilis ng mga paring ipokrito. Alam ba ng mga tao nga may dalawa kang nabuntis na babae? Nga hanggang ngayon, baka may pinapaaral ka pa high school na anak mo? You running is not about whatever. It's not about the government. It's not about for a cause. It is about your penance. Makasama kayo noon sa pare nga kaibigan din sa lolo ko nga si Father Tamayo. Huwag ka mag-ano bala. Kasi may damo kami ng skandalo. Tinawag yan, anong tawag ito ganito sa 13 ka mga senador? Sino ka ba? Malinis ka! Anong tawag sa Biblia? May who does not sin cast the first stone. Magtapon pa. Bakit, sir? Sa buong buhay mo, wala ka may Boulevard of the Broken Dreams. Hindi ka ni minsan nalasing sa mumpo nga siniserve mo sa simbahan. Hindi ka nagnakaw din na parang patikman mo ang shabu. Sa mga ginabigay na donasyon sa simbahan, wala ka naging illicit affair. Bilaksing iloy at the end of the day, no matter how you press release that you are adhering to celibacy, ang hindi pa rin kahit lumabon ka sa isa katunilada ng papaya. Bilaksing iloy, these people, Loren Legarda and her son, both of them are fighting corruption and fighting for transparency. She is one of those few people that I really admire. Non-stop, she is consistent. Kung ano ang pinaglalaban niya, hindi siya sala sa init, sala sa lamig. She knows kung saan siya dapat papanig. A woman with this credibility, a woman with this dignity. Dignified si Loren Legarda, wala iskandalo, hindi nagpukat, nagpunta-punta. Wala sa sang istorya nga nagpapalit-palit sa sang sa kanyang patay. Nung nakilala niya si Libestik, yung pangasawa niya kagad ang tatay ni Leandro, kahit noon pa nga nanligaw sa kanya si Ralph Recto, first love na sa ni Ralph Recto. Siya talaga na ang pinangarap ni Ralph Recto. Bakit ko alam to? Meron sang executive secretary na noon, ang pamilya ni Recto na nanay ng aking kaibigan, na nagtrabaho sa kanila, mamatay-matay din na si Ralph Recto kay Loren. Kaso nga lang, wala sa tsansa dahil siyempre, ano naman magagawa iya kay Juan, kay Libesting nga abogado. Binackstroke ni Loren Legarda ang gago nga sambil bibig nga kawatan man nga lampingasan ng feeling president man nga, oy Ralph! Ang mga iskabitse mo kadang mga bastardo mo, alam ni Ate V? Pakalat-kalat, kung ano sabi to sa akin man, tagapalawan ang kabit mo. Iyota.
Lahat kayo, may mga tinatago nga mga bastarda kag masayista nga mga kirida. Bilak singiloy, pati pa si Kiko. Mga sekretarya yung ginapang romansa nyo. Ilang sekretarya mo, Kiko, noon na nag-resign dahil nakarelasyon mo. Kaya nga na-depress na si Shawi. Naglamon na dahil bilak singiloy ang kapagkababaidor mo nga chimpansi ka. Iyota. Inalis na mga papampam nga mga madre ang sa bagay kung tutusin, that is so, guys, childish. That is so childish. Ibalik nyo rin ang gintunate na sinukoy mga log. Tapos nag-amo-amo niyo nag-like ang gaga nga papampa mo. Hoy! Pamela 1, Pamela 2, Pukasyel, Pok cheerleader. Wala sang experience di puta. You were a glorified maid up in the air. Pamela 1, Pamela 2. Pamela 1 ang nga gasungaw. Bilak sing Iloy ka kung wala si Digong. Wala ka gid ngayon 33 million bilak sing Iloy ka. Kaya pala dumapatay ni sa Pamilawan ngayon kay BBM sa pirmahan lang to sa to nga gipirmahan niya something nga taxi chururot, I don't know, I forgot. May gipirmahan siya nga negosyo nga makapasok sa Cebu. 33 million ka lang. Baratuhon ka nga gagag. Muaw ka sa kwarta alpot. 33 million ginbenta mo. Taka ang puturo mo nga pwede ka pa mag-check kung timer. Wala na mabuto sa'yo kahit sirong-sirong. Pamilawan, ikaw ang tutuod na user. Nag-like ang bigaon doon sa ginakuha ang ang picture frame ni Loren Legarda. Ikaw gusto mo to ipalit. Gusto mo ikaw doon ang replace to sa women empowerment. Dapat ilagay ka sa user-friendly kaplog. Dapat lagyan ka sang revolto sa Cebu ang pinakawalang niyang gobernadora sa bala ng lupa. Kasi kung tutuusin, wala gid may nagbuto si mo kahit isa day. Kahit malambilat sing Iloy guni-guni. Wala gid may nagbuto sa iyo kung hindi inangat ni Tatay Digong ang kamay mo. So kung may meron man pinakawalang niya nga award, after kay BBM, ikaw ang iya nga niya saot-saot ang alipet. Tapos pre, may nag-aamo ning mata sang welweg, bebeg. Kahit ano mga lagay sang dito, yung na bala guys, tawag ni girdle. Kahit ano mga lagay sang girdle, day baboy pa rin ang itsura mo, hindi ka sexy sa totoo lang. Pumayat man ang katawan mo dahil malaki ang ulo mo di puta ka doon siyang pinampi sa to na wall ka. Ang laki sa ulo mo, kahit si Miguel Baker, puta, hindi kaya martilyoin ang ulo mo. Paliiting ang face mo, pero ang stand mo talaga malaki, may hydrocephalus. Kahit ano mo ka, Pamela 1, ay nagadugo, Pamela 2, ay alpot gaon, gito guys. Kahit ano, masuksok mo, suot mo sang girdle, baboy ka pa rin. Kahit anong pagganon-ganon mo sa mukha mo, kahit pa pinoslip mo, nakikita talaga, mas pangit lang sa'yo si Gwen. Pero mas sexy to si Gwen sa'yo. Ang itsura naman niya ni Gwen daw sa bala sa Sleeping Beauty, siya ang manananggal. Siya ang witch nung at utro man to. Ano kasi kung gusto ngayon, Gwen? Pareho man kayo, day. Unsa man mga burikat. Utro kayo, pabuang-buang kayo, mga di pa kayo, na alam nyo naman, infection yan eh. Kapag nakita ng mga tao, bumaliktad kayo, ay Digong, Bilat, Singiloy, Earth, Chabangaw, kayo mas pangit lang sa'yo si Gwen, pero mas may katawan sa'yo si Gwen, hipon lang siya. Kapangit sa ilongit, tapos maraming kapudol-udol, traidura, man nga hudasira. Pero kung sa pa-sexy-sexy lang, mas sexy sa'yo si Gwen. Sa totoo lang. Dalawang mga alpotology ng mga gobernadora, past and present, nga mga puro traidores. Ikaw, papampam, kahit maghubad ka pa, kahit pa siguro Bilat Singiloy magbayad ka pa ng manugbot-bot kag mambabarang, hindi ka na manalo sa sunod ng eleksyon kasi walang hiya ka. Walang hiya mo ngayong mga taga Cebu, ambisyosa. You are a glorified waitress up in the air. Wala ka gani, di puta ka kahit isa lang Bilat Singiloy nga experience. SK chairman mo lang kahit man lang Bilat Singiloy kagawad, wala. Kaso lang, tinaas ni Tatay Digong ang kamay mo. Ewan ko lang, baka ginlapdan si Tatay Digong. Sorry lang tayo. Baka naman pinakitaan si Tatay Digong isa kasuso. Alam niyo naman si Tatay Digong mapagmahal sa mga girls. Di ba? Pangit lang, mas pangit lang kayo sa iyo si Gwen Bilat Singiloy, pero yun, Coca-Cola ang katawan, sexy. Last mo na Pamela, kaplog. Akala mo butuin ka pa ulit, kahit pa magdasal ka pa Latin. Kita niyo kung ano katraidor ang kaplog yung Bilat Singiloy, nag-like-like pa sa
Dumasaya ang gaga, you will never make it as an empowered woman because you're not. You usually your way up actually. Without the endorsement of Tata Digong, you would be fucking serving tea and juice and Sprite and water fucking plain until now. Kung hindi ka ni Tatay Digong, ang bilat sing Iloy mo ginagsa ang kamot mo hanggang ngayon, nagatrapo ka sang suka sa aeroplano! Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suggestion, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. As always, maraming salamat sa inyo and goodbye.